ang patch ngayon? Bakit kung na-practice na nila itong Matilda na to on their current lineup talaga mag-benefit ang Blacklist Academy dito. Pero for the side of Maharlika Esports, meron din naman silang sagot. Okay, Rafaela naman kami at Alice. Sagutan ng sagutan. At ngayon, na nasa game number 1 na tayo ng ating ikalawang serye for today. This is Blacklist Academy versus ang Maharlika Esports. And nakatutok tayo doon sa sino nga ba ang magkocontrol ng early. Dahil pareha silang may late game na power spike at mga 17 minutes. Doon pa sabihin nating mag-online masyado tong Alice at Float. Unless kung talaga nga makauna either of our teams natin dito when it comes to the objectives, sa rotation. Kasi doon naman natin malalaman if kailangan pa ng late game. Especially kung mabibigyan ng maaga ng maka-farm itong si Bullet with that Flood. Pero mukhang maganda yung pinapakita rin ng ginagawa ng both teams kasi binibabysit nila yung mga gold laner. Sa atin ang ginagawa yan ngayon, bumabalik. Dalawang roamers out of the gold lane pero mukhang nalulugi ngayon si JT. Pero nakakatakas at makakatakas pa rin naman siya. Not enough pa yung damage ng Maharlika doon. Alam mo yung kung ikaw yung player, mapapailing ka na lang. Uy! Ay, buntik. Buti na lang talaga. Tapos sa side naman ni Mingwin, bakit? Sayang. Piso. Oo, gano'n na lang. Napapailing ka na lang eh. Pero maganda rin yung start ngayon ng both of our teams natin. Wala pang nagkakaroon ng bigayan ng masyado. Although nakita tayo sa may baba kanina. And we're now on the mid lane. Joshi Cakes talagang level 4 na si Kelvin at si Friex mukhang magkakaroon ng contest maya-maya lang. Ayun, 3v3 ang nangyari sa mid lane. Bago pa man lumabas yung turtle, early pokes ang pinupunan ng dalawang kupunan na ngayon. At may turtle na. Maaring sumama yung dalawang EXP laners. And this time, look at JT. Maangas siya dun sa may bandang gitna. Oo, kasi alam niya meron siyang guiding with, makakalayo-layo lang din siya. Pero mukhang papasok na si Asi with that Black Dragon form. Pero si Mingwin, si JD ang kanyang una mabibigyan. Pero dito si Asi, bumaba na nga dito with that Petrify combination. Pero si Mingwin makatakas lang din naman with that Flicker. At si Vriex pa makakuha ng turtle. Si Asi naman, ang mapapatuman niya itong si Mingwin. Ganda nung pinakita din ni Larves na, burst mo na to, Vriex, pre! Ultihan ko na to, wag na muna tayo mag-hero. Pumuhunan tayo sa mga objectives kasi alam natin na kay Claude ang bola at na kay Gord ang bola mamaya. Eto sa may baba, Kuya Joshua, baka may tatamaan yata. Ay, di tumama yung stand doon sa bouncing ball ni Larbs. Kaya back muna ang Blacklist Academy kasi baka masayang lang din ang resources. Ngayon si Gransu sumasama na rin pa unti-unti dahil alam niya medyo eguls doon sa matchup sa top lane. This is a Yuzong na masakit yan talaga ngayong patch. And hindi niya pwedeng palagan pa ng mabilisan. Kasi yung balik-balik buhay niyan, tinan mo naman. Diba? Na-enhance din yung Sha Eruption, yung Sha Essence saka Sha Eruption. Talagang nagbibigay din ng compliment kapag gumagamit siya ng skill doon. And ang hirap din ito for Granso kung magbabakbakan sila ng yung talagang suntukan, tapos biglang maghihil lang sa'yo harap-harapan. Parang nakakainis yun for Granso, kaya kailangan din ingatan. Maybe, siguro unahin nilang item dito for Fredrin ay a Dominance Ice. Pwede. Tsaka Diba? Sky Guardian, di ba? Oo. Para habang umiikot siya, nagkakaroon siya ng buhay pabalik at nagre-regen. At ngayon na first turtle, hawak ng Blacklist Academy, pero still, nakakapit lang ang Maharlika Esports kasi sila naman yung nakuha ng first blood. Kailangan din daw ingatan din ng Blacklist Academy kasi ganito yung mga nangyayari sa kanila na previous games. Lamang sila sa early, nakukuha nila yung mga objectives, yung kills, yung turtles. But when it comes to the mid lane or mid part to late game ng laban, medyo nawawala yung composure ng Blacklist Academy. Kaya kailangan, if ever na gusto silang makakuha ng series win, ituloy-tuloy nila hanggang dulo. Tuloy-tuloy lang at panghawakan, huwag bibitawan. Ngayon, Blacklist Academy, nakatutok pa rin tayo doon sa Gord Matilda. Wala pa tayong masyadong nakikitang engagement mula kay JD. Parang medyo pang sagip-sagip pa lang. Yung ginagawa niya. Guiding lang. Pero may tinutok na Mystic Gush. Pero may Mystic Gush ito. Pero papasok din si Kelvin with that Blood Oath. Pero doon yung taunt at the end. Pero si Kelvin pa rin makakuha ng Turtle. VX ito nangangaribang buhay. Si Asi naman doon. Merong knock-up coming from the Dragon Tail. At mukhang disengage mo na ang Maharlika. Ganda rin kasi nung pinakita ng Maharlika na si Granso mismo yung humarap. Siya yung nandun sa umpisa and yung taunt nga, sobrang crucial nung taunt at hindi naka-retry itong si Vriex. Nagamit niya kasi yung Mortal Coil para
pumasok Oo. para umi-entry. Saka nagamit niya yun yung sabi rin nila ni Butters na huwag mong gagamitin yung pinakahuling palo nung Mortal Coil kasi mawawala yung crowd control mo or yung crowd control. Pero naandun yung set dito ni Migs. Pero baka takas dito si Asi. Well, baka balik-balik naman talaga yung kanyang buhay. Pero mukhang papatamain lang ni JD yung mga Wisp. Pero wala pa siyang masyadong damage. Quantum charge for this Matilda. Ang bilis niya. Ang bilis umikot niyan. And 5 minutes, or going to the 6-minute mark ng ating game, Joshi Cakes, makikita natin, sobrang meta na sa liga natin na low scoring na tayo, hindi na nagpo-focus sa kills ang mga teams natin. More on objective-centric na sila para makakuha. Kasi yun nga naman yung name of the game. Basagin mo yung mga tore, kuha ka ng objectives or turtle and lords para manalo ka sa laban. Hindi yung puro kills lang. Kumbaga, dito yung ine-expect natin na mangyayari kasi knowing na meron silang dalawang utility, medyo mapaparami yata yung mga team fight. Pero ngayon, nag-iingat ang dalawang kupunan. May mga bola, may mga Mystic Injunction na binabato si Larves. Pero dahil walang tumama, atras muna yung Blacklist Academy. Look at the position na naman ng Maharlika. Parang gusto nila mag-engage ulit. Pero si JD baka mabibigyan. Pero siya ay nakatakas with that guiding wind. At bamba out lang din. Ang ingat ng dalawang teams natin dito, Joshi. Maga, alam nila na, teka, yung heal natin ay gamitin natin para mag-ingat. And naniniwala ako na etong meta ngayon, parang meta ng mga long games. Oo. Kasi may, okay na ulit at bumabalik ang mga utility roams tulad yan. Kaya humahaba yung mga team fight. At may sayaw na naman para sa ikatlong pago. Pero meron ditong Black Dragon Farm na gagamitin ni Asi. Pumasok ka to with the Petrify. Petrify combo. Pero si Briex makako ng turtle. Meron Seeker Eagle doon. Sa may likod, si Migs ang matutumba. Nandun yung Mystic Gush coming in from Larbs. Pero wala mo na masyadong casualty for Maharlika Esports. Si Granzo gusto pang kumuha. Nandun yung guiding wit. Pinatama ni JD. Yung mga Nuis. Pero sinabi ni Briex, teka lang, pwede tayo magkuha ng Tori dito sa may baba. At mukhang yun ang gagawin ng Blacklist Academy. Grabe yung conversion no? Pagkakuha nila ng turtle, nanalo pa sa clash kasi nga ito ginamit na ni JD pang engage Oo. yung Circling Eagle at napuruan si Mick sa pagkakataon na yun. And not just that, convert pa into turret. Alam ng Blacklist Academy na teka, naawak natin yung tempo Si Kelvin wala dito. So maaari, kumuha pa tayo ng Tore, yung kalamangan unti-unting lumulobo para sa kanila. Saka ang ganda rin nung ginawa ni Asi. Pagbaba niya doon sa Black Dragon Farm, dalawa yung na-petrify niya. Then naandun si JD with that Circling Eagle against Migs. Kaya naman mukhang may tutumba rin. Yun nakakasabi lang natin si Migs ang nabigyan doon sa may gitna. At habang itong si Kelvin na ispatan, itong si Briex na stand na nga dito, gumamit na ng Mortal Coil. Pero sabi ni JD, teka lang, kumuha muna tayo ng Tore ulit kasi ito yung makakalamang tayo sa ating laban. Mga objective tayo, objective lang. Mamaya na yung mga kills, wag tayong mag-overcommit, wag tayong mag-overextend. At yon ang pinangahawakan ng Blacklist Academy right now na hinihintay pa din ng Maharlika yung power spike ng isang Alice. Tumatagal yung laban, sabihin na natin na pumapabor. Hindi natin alam kung kanino kasi ngayon mukhang may Mystic Gush na naman doon. May Mystic Gush pero nandun yung Circling Eagle. Si Seiji ang kanyang tinarget at mukhang makakatakas itong si JD. Pero si Kelvin mukhang low ang kanyang buhay. May ipit siya dito pero na-immobilize ito si Bullet at siya yung makakatakas nga lang din naman. Razor's Rat tumama kay Vriex. Mingwin pinatay dito si JD. Tinahabol dito Asi with that Petrify combination. May knockout pa coming from the Dragon Tail. Pero sabi ni Mingwin, no, Asi. Sa amin ang kills ngayon. At mukhang may TP party na dahil buhay ang Lord Joshi Cakes. Mukhang kanila na nga ang Lord dahil wala na ang tatlong miyembro ng Blacklist Academy. Yung fake back na ginawa ni Kelvin. Aba, teka, wait lang, masakit. Alis muna ako saglit. Tapos nung nakakuha siya ng onting buhay mula sa mga minions na nandun sa bottom lane, bumalik siya at ngayon na mag-i-engage na naman sila, yung tapang nung dalawa Granzo Kelvin combination, hindi matinag yung front line. Kumbaga, yung kanina, hesitation move from Kelvin no? Pagkatira habang umano siya, kung crossover, biglang bumalik, nag-tres. At ito yung tres na na-convert nila into a Lord. At ito nga yung sabi mo kanina, talagang tumatapang na rin itong si Granzo with that Fred Reed. Kasi alam niya na kaya na niyang sumabay or kaya niyang i-soak up yung mga damage na binibigay ng Blacklist Academy. Ngayon na
binubruce ko na ng Maharlika ang buong mapa. Yung kaninang hawak ng Blacklist Academy na control ay nalipat ngayon sa Maharlika. 3 miyembro sa may bandang gitna sumusubok dumipensa. Pero ang call ng Maharlika mukhang yung top lane at isasabay pa yung gitna. Mga gusto nilang kunin muna itong middle lane para nga naman maganda kanilang magiging rotation. Pero matutunaw lang din naman ng Blacklist Academy yung Lord sa may taas. So medyo hindi lang din na-convert ng maganda so far yung Lord na yun. Pero level 1 Lord pa lang naman yun, Joshi. Ano lang naman yan, ay mabilis lang matunaw talaga. Pero may gusto yata silang tunawin dito, Vriex, saka pataan si Granzo na andun yung Ton. Pero si Kelvin, makatakas lang din naman. Pero pumasok na siya dito sa may loob ng Torre doon, sa may gitnang bahagi ng 2 Torre sa may baba. Pero wala munang mamamatay sa 2 kumpunan natin. May Circling Eagle, pero ang ganda nung pagkaka-back away ni JD doon dahil alam niya pag pinasok niya yun, 5 ang sasalubong sa kanya. Disengage bigla, nakita niya, teka parang nakaabang sila sa pagdapo ng Agila. Oo. Kaya bumalik yung Agila. Nung nakita niyang maraming hunters dun sa lapag, sabi niya, teka, back muna ako, pero di naman si Kelvin, nandun sa may back lane na to. Pumapasok na naman si Kelvin, pero nandun yung Mystic Gash. Wala nga lang tinamaan din yung Fraser's Rat dito ni Granzo, pero magandang zone ang ginagawa din naman ng Maharlika Esports. 3-4 pa rin ang ating score. More on objective lang naman, sabi ng Royal Bloods. Kuha muna tayong Torre, then hantayin na lang natin ang Lord. Meron ng Divine Glaive, si Mingwin after that. Nabanggit mo nga yung Divine Glaive. Hindi natin napapansin. Yung damage output na binibigay ni Mingwin yun yung kinasasaktan ng Blacklist Academy. Knowing na si Bullet magpupunta yan sa mga damage items. Kailangan niya ng DHS, Golden Staff Corrosion Sight. And ang pinakamaganda niya ng build pattern would be a Rose Gold Meteor. Hindi siya magre-radiant armor dito para kay Kelvin pero nakita natin after that Divine Glaive as well, si Bullet gumuho siya ng Wind of Nature. Para kay CG. Para kay CG. Kasi meron ng instances na Joshi Cakes na muntik na siyang mabigyan ni CG ng torn apart memory. So medyo iniingatan to ni Bullet kasi kailangan din siya sa teamfight Yes, I agree na it's either a Rose Gold Meteor or an Athena Shield perhaps para dito kay Bullet para hindi rin siya masyadong ma-burst down itong ni Mingwin at mukhang nagbabantay na sa Lord ang Maharlika. Maganda ang pwesto na pinapakita ng mga dugong bughaw. Nandiyan naman si Granzo para i-zone away si mismong Vriex. Pero JD ay naglalakad with a quantum charge sa bilis ng kaniyang movement speed. Pero nandiyan yung Ton, nandiyan yung Petrify! Petrify tapos Ton pa nga pero mamubigyan yata dito si Granzo. Nakita niyo si JD, Abrasus Rat! Nga lang din naman ang ganda ng zone na pinapakita ng Maharlika. Napapalayo ang Blacklist Academy pero si Asi sabi niya, hindi ako titigil na andito ang Black Dragon form. Hinahanap si Migs, pero Circling Eagle doon kay Granzo, pero napakakunat. Si Mingwin, pumasok doon, may nice potential, pero tatama siya ng Mystic Gash, pero si Bullet muna ang tutumba. Larbs, 2 ang kanyang inahabol, pero si Vriex gusto niya kunin itong si Mingwin side and decimate, pero tutumba rin naman itong si Gord natin, yung security Gord na wala. 3 kapalit ng isa. Maharlika baiting the Lord take para ipanalo yung team fight na yon. Na ngayon ay kulang ng 3 miyembro ng Blacklist Academy. It's time for them to pursue this Lord down. Pero nandiyan pa rin naman si Vriex at si JD. Susubok silang sumilip. Pero quick decision for Granzo. Okay, hawak ko sila. Atin ang Lord. Tiyak na ang Lord sa hawak ng Maharlika Esports. Sila nakakuha nito at titignan natin kung paano ito ikakapitalize or utilize ng mga Royal Bloods dahil ang ganda ng mga entrance ni kumbaga Granzo entrance ngayon. Granzo entrance. Granzo entrance Nakikita niyo yung mga nasa likod Kumbaga kung gustong pumasok dito ni Asi or ni Vriex, so zone out niya agad Kumbaga, ang Blacklist Academy may security guard. Ang Maharlika kasi may kawal sa kaharian. Nga pala. Kawal si Granzo. Kailangan na ng red carpet pag-entrance. Kita ko may red carpet. Sakto sa pa sila. Oo, di ba? And yung red carpet na yun, ang ginagawa kasi ng Maharlika, gawa sa dugo ng Blacklist Academy. Kasi, di ba, 7-4 ang ating kill score. Talagang hindi pwedeng basta-basta pumasok si Vriex mag-isa. Knowing na yes, pwedeng suma si Asi. Pero dahil ang sakit na rin ang damage na binibigay ni Mingwin and the rest of the gang for Maharlika,
pwede sila pumasok ng ganito. Pero si Asia pumasok doon sa 4 na miyembro ng Maharlika Esports. Ginamit na ngayon Black Dragon Kelvin? Form para lang makatakas. Pero si Kelvin, naandun sa may gitna, pero siya yung makakatakas pa. Gumamit na nga ng Winter Crush, nag-grow siya sa player. Yung Mystic Gash yata natapos. Immortality. Pero buy and sell to Immortality. Business-minded etong si Kelvin at siya yung mabubuhay pa. May Lord pa sa may bandang baba, pero wala pa namang nawawala sa dalawang kupunan. Nandun si Bullet sa may bandang itaas. Sumubok dumipedsa, pero yung baba at yung taas ay nabutas na ng Maharlika. Yung gitna na lang ang natitira at babalik na muli ang mga tropa na dugong bugaw. Look at Kelvin. Kanina, yung buhay niyan, mga 1/10 na lang. Oo. Ngayon, bumalik na naman. Ang bilis ng pagkakabalik ng kasi dala lifestyle niya ng mga minions eh. Ngayon mukhang papasok dito ang Maharlika Esports, kumakatok na sa mga pintuan pero nandun si Brix. Wala ng Torres sa may gitna. Ang mga students dito, sabi ng Maharlika, TP parting pa Gradsu, pero disengage muna, antay tayo ng objective. Ito yung mga tropa mo sa kabilang section na nung nakitang wala kayong teacher, pumasok na lang. Ay, oo, yung ano, absent yung teacher. Absent yung teacher, Oo. di ba? Eh, pumasok na lang sila. Kinamusta lang, kinamusta. Oo. Parang, ano eh, alam mo na may... Anong klase nyo ngayon? Anong klase yun? Wala kayong ginagawa. Wala. Punta kami dyan. Punta kami dyan. Sige, punta na lang kayo dito. Pero yun yung ginagawa talaga ng Maharlika eh. Ang ginagawa nila ngayon, I wouldn't say harass, pero parang nililimit nila yung options ng Blacklist Academy. Oo. Tinatanggalan nila ng mga ang dapat kunin. Tapos, pinupuwersa nila na maging ganun yung ikot, na ganun yung gawin ng Blacklist Academy. At so far, they are really successful in doing so with a 10.2k gold lead. Parang 3 item na yata na lamang dito. Parang 3 Blade of Despair na yata ito eh. Oo, Pero 3 kailangan free. nga sa ibagsak ang presyo ng Blade of Despair. Pero mukhang babagsak na rin ng Lord or mabubuhay na in 1 second, Joshi Cakes. Alam mo, marami ng tagpo dito sa MDL Season 2 na yung mga 10k gold din na ganyan nababaliktad. Kaya hindi pa rin natin pwedeng sabihin na hawak ng Maharlika kasi Oo. this is still a Matilda, this is still a Martis, and this is still a Gord Kulod. Alam naman natin yung late game potential niyan. Oh, kumukulat din ng Matilda pero naandun ang Blazing Duet coming in from Bullet pero si CG makakuha nga with the Lord apart memory, backup coming from the Lord. Naandun yung Mystic Gash sa may likod pero nakita siya ni Kelvin. Si Larps na yata ang susunod. Gransu gumamit na ng flicker, siya ay tutumba sa kamay ni Kelvin. Mingwin hinahabol pa si JD at si Asi pero sabi dito, oy si Brix, dahil sino makakuha ng Lord? Si Biggs! Pa nga dito, yung dalawang Retribution Holder pa nga di nakakuha pero si Biggs o si Brix na ang tutumba. 3 ang wala sa Blacklist Academy. Seiji nando sa may loob pero tumba si JD dito at mukhang tower lock na ang Royal Bloodies sa wipeout. Game number 1 belongs to Maharlika. Another bait lord!